Ngayon, Bong, bakit ka lumuhod kanina sa harap ni ate mo? Ang tanong ko, Kuya Bong, handa ka na bang magbago? Silido ka na sa sarili mo. Salamat po, Kuya. Sorry po, Kuya. Sorry po, Kuya. Hindi na mawad, Kuya. Agawin mo na, Bong, ha? Sorry po, ate. Kuya Bong! Sana magbago ka na, Kuya Bong! Sumuka ka. May kasamang dugo. Kunti lang po, Kuya. Kunti lang po, Kuya. Tumikot. Tumikot yan. Ano, kumusta yung pakiramdam mo? Okay naman, Kuya. Baka may kumikirot. Wala lang, Kuya. Wala. Di ba sakit? Outside mo? Hindi siya naninigas? Kung manigas, di sinabi ko na. So yun na mga kabisnes namin minamahal. Yun nga po ano, yung sinundang vlog na ito, yun yung sinundo namin siya doon sa barangay. Barangay 175 po yun. At salamat po doon sa mga nagkasikaso. At Okay, yung Iwak pala, salamat po pala sa kanya, tsaka sa asawa po niya. kanino? Kay Iwak. Awak-iwak. Tsaka sa asawa po niya, salamat po sa kanya mag-asawa. Ayun na, dumalaw sila. Ako, binigyan ako pagkain po. Ayun na, salamat. Salamat kay Boss Waki. At saka doon sa kanyang may bahay na si Mrs. Wakiwak. Ayun na, maraming salamat po. At salamat din po syempre doon sa butihin po ng barangay ng Barangay 175. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga kasamahan niyo po riyan ay tao sa puso kaming nagpapasalamat sa inyong maayos na pag-aasikaso. Ano po. At yun nga po mga kabisnes naming minamahal. Kapansin-pansin sa mga vlog ng mga kagwangs. Sa vlog ni Wakiwak, nandoon yung madalas na sinasabi ni Bong na last chance. Pag naulit po, diretso na po. Pag naulit po, diretso nyo na po ako. Pag naulit. Ibig sabihin ganun ka kadesidido. Ibig sabihin totoong-totoo yung sinasabi mo. Ako. Pag naulit po. Pag naulit po. Oo. Paglilinaw lang, Daryl, nakalikanak sandali. Pwede mong puntahan yan, tangkad. Right, sir. Kamo saglit lang. Makikisuyo ako kamo. Napakitype mo nga ito kasi si Bong ay nakahanda siyang gumawa ng kasunduan. Tama ba ko yun ang sinabi mo, no? Ako. Pirmahan. Yan. Pipirma daw po siya, katunayan na talagang siya ay Naulit po. seryoso at saka totohanan yung kanyang sinasabi na kapag halimbawa daw po inulit niya Muli. ang mga bagay na hindi mabuti katulad ng Yan po. Pintuan po. Gamit. pagbebenta ng mga gamit na parte, isang parte man ng bahay,
O, hindi, ganito lang. Pagbebenta ng mga gamit na maaaring gamit dito sa ka-business house o hindi kaya gamit doon sa bahay na pinagawa ko para sa iyo. Yung bahay na yung pinagawa ko yon, ginugulan ko ng malaking halaga yon para sa iyo at saka yung pag-asa nga natin na kung sakali dumating yung pagkakataon na magkaroon ka ng sarili mong pamilya, inihahanda ni Kuya yun eh. Pero hindi ibig sabihin may karapatan kang wasakin, babuyin, o hindi kaya ay tanggalin ang anumang mga parte ng bahay na yon para ibenta. Wala akong ibinibigay siyang ganoong karapatan. Yung aking ibinibigay siyang pagtira doon, yun ay pribilehiyo. No? Opo. Hanggat ikay nakakasunod at maayos naman ang ating nagiging usapan, wala kang Nilabas. nilalabag o ika nga ay wala kang nababiolate, yun nga nilalabag, ay walang problema. Mananatiling pwede mo tirahan yung bahay hanggat gusto mo. Kasi dapat mo maunawaan na yung pagsisikap ni Kuya na ikay mapagkalooban ng ganoong bahay, ganoong kaganda, ay dapat mong maintindihan na lalo mo pa dapat pangalagaan, ingatan, at lalo mo pa dapat hangarin na mas mapaganda pa, hindi wasakin dahil pambili ng gin, no? O kung anumang bagay na masama o illegal. Ngayon ganito, Kuya Daryl, makisuyo ako ha? Opo. I-type written mo ito, i-print mo, petsa. Opo. Dako o lugar, ka-business house, Opo. oras. Ayun, ang orasan. Sa likod. 58 po. Okay. Opo. Mga nakasaksi, mga pangalan na nandito tayo. Opo. Pero lagay mo isa-isa yan kasi lalagda din yan. No? Okay? Opo. Ako po, Ako po. si Ferdinand Iskandor, 43 taong gulang, ay nakikiusap na kung maaari ay wag na akong ilagak ni Kuya ka-business at ni Ate ka-business sa rehabilitation center Rehabilitation Center. o di kaya ay ipakulong sa city jail. Ako po ay nangangako na kapag Inulit. gumawa ako ng anumang mga bagay na paglabag sa napagkasunduan tulad ng pagbebenta ng mga gamit na ibinigay sa akin nila Kuya at Ate ka-business, maging yan ay gamit na para sa katawan, accessories, halimbawa, relo, sombrero, damit, o hindi kayo mga gamit na para sa loob ng bahay.
ay nangangako po ako na hindi ko na po uulitin o gagawin ang ito. Ang alinman dyan ay ibenta o magbenta. Opo. At nangangako rin po ako, bang pakinggan mo ito, Hanak ka. At nangangako rin po ako na hindi na ako iinom ng anumang inuming nakakalasing o anumang uri ng alak. Kaya bunga, kahit anong klaseng alak ha, maliban na lang kapag halimbawa binigyan kita ng pahintulot. Okay? Paalam. Pwede. O basta kayo may pahintulot kay ate, kay kuya. Kasi bahagi ng pag-iingat yon na yung kondisyon mo bong, delikado yan. Kasama ng dugo yung suka mo. Hindi na iinom ng anumang, meron na no? At saka, paggamit ng anumang ipinagbabawal na gamot o mga substance na maaring maging sanhi ng addiction. At kapag ka alin man sa mga ipinangako ko ay nalabag ko, ay binibigyan ko ng karapatan si Kuya ka-business at si Ate ka-business na ako ay ipakulong o sampahan ng kaso o maaksyonan batay sa bigat ng aking nagawang kasalanan. Ayan, ano mo yun naka. Tapos, pangalan niya, syempre. Tapos yung mga testigo. Kaya tayo nandito. Okay? Pakisuyo muna. Unahin muna yan. Bang maliwanag siya lahat yun ha. At mamaya yun, pipirmahan mo yun. Pag may ako, ilabaan. Ha? Pag nagkamali ako, diretso na. Oo. Bong, sa pakiramdam ko, Pirmahan na naman. ay talagang desidido ka. Bakit ngayon lang? Bakit kailangan pa makita mo si Kuya na gusto na kitang banatan? Ba't inilagay mo pa ako sa ganung sitwasyon? Pero ganun pa man, ay positibo namin tinitingnan ni ate mo yan, ha? Okay, ganito. Si ate ka-business ay magsasabi kung ano yung desisyon, ha? Pero habang wala pa yung desisyon, ay gaya ng iyong binanggit kanina, dito ka na titira. At hindi ka pwedeng pumunta sa mga lugar katulad nung Sampaguita, yung nakagawian mo, dahil andoon yung mga tukso. At kung halimbawa mayroon kang pupuntahan, may kasama kang isang kagwang. Ha? At magpapaalam. Hindi ka namin pipigilan kahit saan mo gusto pumunta. Basta kay matyak lang namin na maiiwas ka sa mga masasamang gawit o gawa na yun ang nagpahamak sa'yo ng sobra-sobra bong. Mamili ka kung sino yung gusto mong isama kung meron kang pupuntahan. At diyan ka na, yung tirahan, yung kwarto mo dati, no? Ngayon, pwede rin dito. Doon na lang po ako kasi dito. Yung dati mong kwarto. Doon na lang po ako kasi dito. Doon na lang po ako.
Nahirap na si dito kasi doon eh. Doon lang ako eh. Kaya sigurado na po. Bong, Po. Pero sigurado. anong plano mo ron sa bahay? Dahil dito ka na nakatira. Bahala po kayo wala. Bahala kayo. Okay ba sa'yo kung ituloy natin yung plano na paupahan nyo pero may dagdag income ka? Bahala po kayo. Bahala kayo. May karapatan mo na kayo ko eh. May karapatan mo kayo. Okay rin yun, pero parang hindi ako komportable. Nasa inyo naman ako eh. Nasa inyo sa Kasi, pasintabi naman, ibig sabihin kasi, swertihan din kasi, dun sa makukuha mo, mangungupahan, di ba? Yun ang realidad yan eh. Kung talagang may malasakit dun sa inuupahan niya. Kahit kita ba may tubig, di ba kuya? Di ba taas tubig? Oo, pagka tag-ulan lang naman yun. Talagang ganun. Ibig sabihin, hindi naman natin itatago yun dun sa mangungupahan eh. At syak, yun, yung magkakaroon ng interest, tagaroon din yun. Alam niya sa sirkulasyon, sa sitwasyon doon kapag tag-ulan. Pero, meron ako mga nababasang komento na ka-business, instead of paupahan mo yan, ay patirhan mo na lang yan sa isa sa mga kagwang mo na merong pamilya para maingatan. Dahil kapag ka pinaupahan mo yan, natural mintes, ay hindi mo naman talaga masisisi yung ng upahan kung, di ba? Nagbabayad siya ng upa eh. Di ba? Ibig sabihin, ay maliit ang porsyento na panghawakan natin na ipagmamalasakit nga yung pinagsikapan natin may pundar para sa iyo. Anyway, siguro sige, pag-usapan yan sa ibang pagkakataon. Ngayon, Bong, bakit ka lumuhod kanina sa harap ni ate mo? Para mapatawad po niya po ako. Para mapatawad. Bakit? Ang dahil ko kasalanan eh. Para bukas-bukasan naman kasalanan ko. Para maano yung ano ko, kasalanan ko para pagalitan niya ate, gano'n. Para mapagalitan niya ate. Hindi kasalanan, siyempre. Hindi mo dapat ginagawa yung gano'n kahit kanino kang luluhod sa kapwa-tao, ha? Siyempre, alam mo yung... Ang pagluhod ay sagisag ng pagsamba. Alam mo naman po yan, malaki ang respeto ko sa inyo, malaki. Di ba? Yan lang mo sa kanya eh. At hindi ako nag-aaral ko yan, malaki ang respeto ko sa inyo ko yan. Nararamdaman naman Hindi naman ako sumasagot yun, di ba? Hindi naman ako sumasagot sa inyo, di ba? At palalitan ako niya, di ba? Hindi naman ako sumasagot. At yun ang isa sa katangian mo na maganda at Dati nanay ko, di ko kat minumura, di ko minumura. Tsaka di ko sinasagot. sino? Tatay ko dati. Nabubuhay pa. Oo, hindi ko minumura kat pagalitan ako, napalo, hindi ko hinahataga, hindi ko lumalaban. Naniniwala ko sa'yo. Ano mga tao doon sa atin, namin, talagang wala. Ay, damulag yan. Totoo. Kasi mayaman siya natin. Kaya yung pinunta natin na bahay doon, talagang mo doon. Yung kumarin ng nanay ko, talagang mo. Alam ko yun kasi mababang panahon na rin na kasama ka namin at syempre nag-o-observe si Kuya sa'yo. Ang totoo, hindi ka nga marunong makipag-away. Kanta kayo ng mga, di ba? Di ba? Bong, ano ang naiisip mo ngayon? Ano ang na-realize mo? Bakit nagdesisyon ka ng ganyan? Hindi dahil sa ipapukulong.
Nangyari po ako sa inyo, siyempre, nangyari po ako sa inyo, siyempre. Nangyari ako sa inyo, marami akong kasalanan. Ang tanong ko, Kuya Bong, handa ka na bang magbago? Ang gana po, Silido ka na sa sarili mo. pag nauli, diretso nyo na ako pag nauli. Hindi kasi ganito na, Kuya Bong. Hindi naman porket na sabi mo na handa ka na magbago. Or pag naulit mo, ay ikukulong ka rin. Kasi gusto ko mangyari, Kuya Bong, Diretso nyo na ako. sa sarili mo, Kaya naman po, kaya naman po. yung gusto mo nang magbago ang buhay mo, gusto mo nang alisin yung mga bisyo mo. Kaya naman po, kaya naman po. Kasi Kuya Bong, ikaw lang ang makakapagbago dun sa sarili mo. Ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo. At ikaw lang din ang iiwas sa sarili mo, di ba? Desidido ka na. Hindi ko po. Hindi ko. Baka ngayon lang yan. Hindi po, Bukas hindi na. Hindi po. Naririnig ka ng Panginoon Diyos, Kuya Bong. Ano po, sige na po. May tanong ako sa Gabong. Paano kung halimbawa hindi nasa ang pagkakataon? Nagkasalubong kayo ng Alan, ni Ramil, Doming, yung mga kainuman mo na Pwede naman iwasan. paano kung bigla kang niyaya? Kasama naman ako. May kasama naman ako. May kasama naman ako. Paano kung halimbawa wala? Hindi na wala. May kasama naman ako. Halimbawa wala kang kasama, kalimutan, gano'n, na alam mo, tao lang, nakakalimot. Biglang gano'n ang pangyayari. Hindi ko po alam po. Totoo yun. Yung sagot mo na yun na hindi mo alam. Pero, ang sa akin lang sana matutunan mong manindigan. Kasi paano kung wala na si kuya, wala si ate? Nandiyan naman yung mga kapatid ko. Nandiyan naman ako. Mga kapatid ko. Nandiyan naman. Oo, andun na tayo. Kaya lang, sa totoo lang, wala namang kapangyarihan sa ito mga to, itong mga nakaraang araw, mga nagdaang mga panahon. Kung ano ang gusto ni Bong, yun ang gusto ni Bong. Ang sinusunod lang ni Bong si kuya at saka si ate. Di ba yun ang katotohanan doon? Kaya wala rin silang magawa. Gustuin ka man nilang ipagmalasakit. Kaya lang kasi yun ang iyong kaisipan. Dati. No? Dati. Pero hindi na ngayon. Makikinig ka na sa kanila. Bilang kapatid. Bilang totoong kapatid mo na nagmamalasakit. Bagaman hindi magkakadugo. O magkakamag-anak. O magkakadugo. Hindi naman kailangan magkakadugo tayo, Bong, para ituring natin totoong kamag-anak ang bawat isa, di ba? Totoong kapatid ang bawat isa, di ba? At totoong pagmamahal, totoong pamilya. Di ba, Bong? Bakit ganun ko tahasang sinasabi yan? Mari, nagtatanong ng isipan ng ibang mga viewers natin. Sabi nila ka-business, blood is thicker than water. Oo, may ganong kasabihan. Pero bakit ang Panginoon Kristo ba kadugo natin? As in, di ba? So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No? Ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, garantisadong epektibo na ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower.
Ito po yung pangpatubo ng Buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try niyo po mga kabisnes, subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga kabisnes. Super effective din po ito mga kabisnes sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga kabisnes, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga kabisnes naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng Ka-Business Family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protektodo. So, right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng Ka-Business Family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan. Avail nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan na mga ka-business naming minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng Ka-Business Family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat. Pero bakit itinuri tayong totoo at tunay na kapatid? Diba? Siya nga panganay. Kaya naniniwala ako dito sa adhikain kong to na posible talaga. Posible talaga to. At gusto ko sa darating ng mga panahon, sa susunod ng mga henerasyon natin, mga anak natin, ay makapag-iwan tayo sa kanila ng magandang halimbawa. Na yun din ang kanilang magiging pundasyon para lalo pang maingatan, pangalagaan yung magandang pagtitinginan, respeto sa isa't isa, no? Mamahal, malasakit. Di ba? Kasi totoo, paprangkayin ko kayong lahat. Halos pare-parehas kasi tayo ng pinagdadaanan. Dati, wala tayo halos may turing na talagang kamag-anak natin sa dugo. Bilang lang. Bihira. Pasintabi. Kung meron makapanood, nakadugo. Kaya lang, yun ang totoo eh. Kasi, batay sa pangyayari, meron kasing dahilan. Parang ikaw, no? Diba, Webong? Marami ka namang kamag-anak na buhay at maayos ang kanilang kalalagayan. Kaya lang, wala silang pusong ganun sa iyo. Masakit, no? Pero, andito si Kuya. Andito ang Ka-Business Family. Buong-buo ka namin yayakapin po. Mamahalin ka namin. Magaya ng pagmamahal namin kay Kay, kay Papa Dins, kay Boss Dave, kay Budang. Pantay-pantay kayo. Nararamdaman mo ba yung pagmamahal namin natin? Mahalagaan mo po. Ha? Paprangkay kita, mamaya magpipirmahan tayo. Bibigyan ko ng mataas na respeto yung ating naging kasunduan. Ganon kasi ako makipagkasundo. May papel man yan, verbal na usapan, parehas ang pagtingin ko riyan. Bakit? Kasi kung ipapatay mo lang dahil sa nakapapel, paano kung nabasa? Paano kung nasunog? Paano kung nasira, nawala? Ibig bang sabihin hindi na valido o hindi na valid yung inyong napagkasunduan?
Valid pa rin yun. Bong, makinig ka sa akin. Kasi naririnig ng Panginoon Diyos yun eh. Yung usapan natin ito. Naintindihan mo? Ano gusto ko sabihin? Yung bago natin i-announce yung ating Kuya Bong, tingin ka sa akin. Naniniwala ka bang may Diyos? Opo. Sigurado ka, Kuya Bong. Ito, Kuya Bong. Ito'y sinasampalatayanan ko din na ikaw ay mahal pa rin ng Panginoon Diyos, Kuya Bong. Kasi alam mo bakit? Kayong dalawa ni Papa Ka-Business ang pinagtagpo ng araw na yon, di ba? Siguro kung hindi kayo pinagtagpo ng araw na yun, hindi ganito, hindi mo naranasan yung maging maayos din ang buhay mo. Hanggang ngayon, hindi ko nga alam kung buhay ka pa. Ganyan na kung hindi kayo nagkatagpo ni Papa. Sana, Kuya Bong, akin lang, binigyan ka uli ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na nandito sa amin, sa piling namin. Sana patunayan mo, ipangako mo, hindi lang sa amin, hindi sa lahat, sa Panginoon Diyos na ikaw ay magbabago na. Ha, Kuya Bong? Kasi totoo lang, Kuya Bong, walang ibang taong nagmamalasakit sa iyo. Kundi kami. Diba, lagi ko yung sinasabi sa iyo. Kahit saan ka pumunta, una doon sa mga kaibigan mo, kung totoong silang nagmamalasakit sa iyo, hindi ka dapat nilang hinayaan ng ganun. Diba? Kaya sana, Kuya Bong, binibigyan ka namin ng pagkakataon. Kasi sinasabi mong last chance, ito na yung Kuya Bong. Ito na yung ibinibigay namin at binibigay ng Panginoon Diyos na bigyan ka pa ng pagkakataon na mabago yung buhay mo. Ha? Kuya Bong, maasa kami at hindi lang kami. Ang Panginoon Diyos ay nakatingin sa iyo, Kuya Bong. At sabi mo naman ay naniniwala kang may Diyos, di ba? Ibig sabihin, binibigyan natin siya ng sinasabi niyang last chance. Salamat po, Kuya. Sorry po, Kuya. Sorry po, Kuya. Hindi na mawad, Kuya. agawin mo na Bong, ha? Sorry po, ate. Kuya Bong! Sana magbago ka na, Kuya Bong! Kuya Bong, maasa kami yan! Hindi na ano. Bong, sinabi sa'yo ni ate mo kanina na mahal ka ng Panginoon Diyos at hindi ka niya nakakalimutan kasi tayong dalawa nagkita nung araw na yon. Totoo yung Bong at saka yung pamilya mong na mayapa, wala sa pinalitan ng Panginoon Diyos. Nandito kami lahat, oh. Diba? Ang dami mong kapatid. Pagmamahal ng tatay, hindi ko pagdadamot sa iyon. Sa ate mo. Bong, sabi ko sa'yo, diba, naalala mo, hindi pa akong mapaaway doon sa kainuman. Diba? Hindi ako nagbibiro, Bong. Sabi ko sa'yo, huwag mo kong sukatin sa gamon.
buong puso ka namin mamahalin, ha? Huwag kang magdaalinlangan kahit katiting. Kasi si Kuya, hindi ako sinungaling at hindi ako plastic na tao, ha? Alam ko naman yung kuya, alam ko naman yung kuya. Hindi na kaya, hindi ka tulad naman yung ibang tao dyan. Kita mo kayo, Bong, di ba? Nung bumalik ka ng ilang araw sa bisyo mo, wala naman nagmalasakit sa'yo, di ba? Wala, di ba? Walang nagbihis ng damit mo. Nandito mo. Pagwang. Pagwang. Ano Kuya Bong? Sorry po atin. Manalangin, Kuya Bong, manalangin. Na hindi natin kaya ng sa atin lang, ha? Basta naniniwala kang may Diyos, manalangin, ha? Nandito kami po. Teka sandali. Baka makalimutan. Nakalimutan pala, ano pala yung... Oo. Hindi. Bukod doon, makinig ka muna sa akin. Sandali lang. Tingin ka sa ating mga mahal na viewer kasi sila yung ating kasama na testigo no, sa naging pag-uusap natin na to. Simula sa araw na to, saan man ang lakad ni Kuya ka-business ay nandoon ka. Ikaw ang mag-aasikaso ng mga gamit ko, camera, battery, ikaw magcha-charge niyan. Bago ka matulog, asikasuhin mo yan. Hindi ako marunong kuya yung ano eh. Tuturuan ka ni Intoy. Lahat sila ay magmamalasakit ka ng buong puso. Kasi, kailangan mong gawin yon para yung isip at oras mo ay hindi ka naiinip. Meron kang iniintindi. Kinakalikot. Oo, meron kang pinagkakaabalahan. Ha? Asan na yung 12? Lilinawin ko lang ito, ha? Kumbaga, parang ikaw yung magiging papaya sa nakaraan. Ikaw yung parang magiging Intoy sa mga nakaraang mga araw, no? So, lahat sa iyo ko yan yung pagkakatiwala. Kayo nang bahala, magturo sa kanya, ha? Mag-training. Ito, ha? Babasahin ko, Bong. Dali, makinig ka muna kay... Daling kita ngayon sa City Jail. Ayoko doon. Ito. Basa. Kuya naman, hindi ako marunong magbasa kuya. Ako nga yun. Sige, sabay ka mo basa dire. Damo lang, dire ka. Wala pumunta ko sa'yo. May salamin. Pahirami na salamin. Gadget. Kurang ka na pala. Joke lang po yun. Ako po si... Dito, meron pa walang malalagpasan. Tapos ikaw, pakinggan mo, unawain ito kasi pipirmahan mo ito. Dito ka susukatin pagdating ng araw. Ito hindi mo kami masisisi. Ikaw ang may panukala nito, ikaw ang nagsabi niyan. Basa. August 5, 2024, Ka-Business House, 4:15 p.m. Ako po si Ferdinand Escandor. Ulit. Ano? Ako po si Ferdinand Escandor, 43 taong gulang, ay nakikiusap na kung maaari ay wag na akong ipailagak ni Kuya at Ate Ka-Business sa Rehabilitation Center o di kaya sa ipakulong sa City Jail. Ako po, Diba dapat habang binabasa to ni Kuya Damulag, dapat ulit ni Kuya mo kasi siya yung nangangako eh. Ay, oo. okay. Sige, ako na lang. Parang palasumpaan. Parang susunod. Ulitin mo yung sasabihin ko, ha? Ikaw lang kami mo, Mike. Taas ng kanang kamay. Seryoso to, Bong. Huwag mo bibiruin to, ha? Ako po. Tika lang. Petsa muna tayo. August 5, 2024. August 5, August 5, 2024. August 24. Ka-Business House. House. 4:15 4:15 PM. p.m. Ako po si Ako po si pangalan mo. Ferdinand Escandor. Ay, nangangako po. Pwede ka muna nga. 43 taong gulang. 43 gulang. 43 years old. 43. Lords. Ay nakikiusap Kaya usap. na kung maaari Maaari po. ay Ikang ay ay
Wag na akong, Ako po. wag Wag na po. akong Ako po. ilagak Ilagak. ni kuya at ate ka-business, Ate kuya. ka-business Ka-business. sa rehabilitation. Sa rehab. Hirap. Relation. Anong si rehab? Hirap. Rehab. Hirap. Relation. Rehab. Hirap. Rehab. Hirap. Hindi si rehab. O di kaya, sabi mo, o di kaya Ate kuya. ay ipakulong Pakulong. sa city jail. Ito yun. Ako po ay nangangako Ako po nangangako po. na hindi ako gagawa Hindi po ako gagawa. ng anumang Anumang mga bagay bagay. na paglabag Paglabag. sa napagkasunduan Pagdasunduan. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.
sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.